Magandang araw mga kaibigan. Breaking news. Ito na ongoing ang live stream ni Attorney Trexie Angeles. Sabi niya, na-release na daw si Jonathan Morales. Salamat. Answered prayers. Marami tayo po na nagdarasal para makalabas na si Jonathan Morales bago mag-break ang Senado. At ito na nga, pakinggan natin si Attorney Trexie Angeles, ha? Yun, di ba? Okay naman. Okay. O sige. Thank you kay Jabonga uli. Okay. Okay yung audio. Okay pa yung audio natin. Okay. Hindi po ako nawala. Lang, may isang player na naka-on. So I had to shut it down. Okay na? Okay, ulitin ko ha. So, si Mr. Morales po ay na-release. Ay, Na-release. normally yan kasi magre-recess na ang Senado in a few days. Then, usually, pwede kang Okay, ulit. Ang Senado, sila yung magsiset kung ilang days. Normally yan, upon the recommendation of the person who asked for the detention, o kaya yung ang magsiset niyan ay yung chairman ng committee kung saan dinitinig yung inquiry na nag-impose ng kanyang contempt. Pero kung hindi pa nalagay o hindi maliwanag kung ganong katagal yung kanyang detention, normally nire-release yan kapag nag-recess na ang Kongreso. So, in this case, hindi pa nagre-recess, napakawalan na si Mr. Morales. Yun. Mukhang sufficient na para dun sa committee ng ilang araw siyang nakadetain. Thank you kay Hershey. At ang punto dyan ay, lang siguro, ay para mapagbigyan din si Senator Jinggoy. Ngayon, dumalaw si Senator Jinggoy kay Mr. Morales habang siya po ay nakadetain at sinabi, gusto mo na bang umamin? Alam mo, pwede pa siyang ipastay all throughout recess, 2 buwan yun, sana sumagot daw siya ng maayos. Well, or at least yun yung impression ko dun sa sinasabi ni Mr. Morales, ay hindi ito verbatim. Pero sinabi naman, tinanong ni Senator Jinggoy kung si Mr. Morales nga ba daw ang nagbigay ng dokumento kay Madam Maharlika at ito naman po ay dininay niya consistent with his previous testimony. At sinabi din naman niya na siya naman daw po ang nagsumite ng sulat kay Director Lasso ng PIDEA in order to clarify na yun nga, hindi siya yung nagbigay pero willing siya to answer questions about the document. Okay, so later on, sabi naman ni Senator Jinggoy, yun nga, pabaho lang to, and so on. At any rate, yun na nga, na-release siya. Before din siya na-release, nadalaw din po siya ni Senator Chis Escudero, ang bago pong Senate President. So, meron din ganon. By the way, may movements din dito sa Senado. Maraming salamat po kay Jabonga uli, kay Wachu Makalit, kay Hershey, at kay Wachu Makalit uli. Thank you very much po. Kay Rudes, maraming salamat. At kay Kapitan daw. Okay, sabi ni Black and White Color TV, a resource person was detained. Well, Okay. So, yun na. Klaro na. Alam mo, si Attorney Trexie, dating press secretary yan, maraming mga sources eh. So, salamat po, Attorney Trexie. Ikaw po ang isa sa mga hinahangaan ng Pilipino ng mga vloggers ngayon. Mabuhay po kayo, Attorney Trexie. So, salamat naman at nakalabas na si Jonathan Morales. Okay? At balikan natin sandali si Jinggoy. Sabi, pinagpipilitan niya, ayun, according to Attorney Trexie, pinapaamin niya si Morales na siya ang nag-leak ng mga documents. Grabe. So, mabuti naman at matibay ang paninindigan ni Mr. Morales na hindi siya. Klaro, ang nag-release niyan, taga-PIDEA. Ba't hindi nila yun matanggap? Si Mr. Morales is biktima. At siya ang nag-initiate, sumulat sa
PDEA Director General na he is willing to answer questions. Yun ang, mahirap bang intindihin yun? Ito kasing mga ibang tao na bias, na gusto nilang sirain ang kredibilidad ni Morales. Kaya ganyan sila. But kahit ano pa man ang ibato nila kay Morales, ako, itatayo ko ang aking reputation. Nagsasabi ng totoo si Morales. As far as PDEA leaks are concerned. Nung pulis pa siya, that's another story. Kung ano bang nangyari nung pulis pa siya, wala na akong, wala na akong say. But the fact na nakapasok ulit siya sa PDEA, ibig sabihin, magaling siya dahil hindi ka basta-basta makapasok sa PDEA. Karamihan, yan nandyan sa PDEA, itong mga regional directors, mga ano ngayon, mga PME graduates yan eh. Marami yung mga natanggal sa malis sa PME noon, class 95 ba yun, yung mga dahil sa kudita, malis, napilita umalis. Yan, karamihan pumasok sa PDEA. Kaya maraming matitino sa PDEA. Mataas ang tingin ko sa PDEA noon. Ngayon, medyo nabawasan. But still, I believe itong mga rank and file ng PDEA, kasi may mga kaibigan ko nandyan eh, matitino. Kaya lang, depende kung sino yung boss, yung leader, at sino yung political leader. Kaya, ganun lang yan. Kaya, ang nag-leak sa documents, nandyan sa PDEA. Hindi ililik yan kung walang access, kasi mga confidential records yan eh. So, bakit inilik? May mga disgruntled PDEA personnel na ngayon sa nangyayari. Kagaya nung panahon ni Morales. Diba? Bakit siya umalis o tinanggal? Kasi nakikita niya may mga maling nangyayari. Yung mga malalaking drug lords, pinapabayaan. Yun lang mga piso-piso lang, pipitsugin sa kalye ang pinapauli. Yun ang ayaw niya. Kaya, bilib ako sa tapang ni Morales. 2013 ba, 2014, 10 years ago, lumabas siya, kinalaban niya yung kanyang PDEA chief. Kaktak. Grabe. May paninindigan itong Morales. Kaya, mabuhay ka, Jonathan Morales. At least, nakalabas ka na. At tuloy po ang laban para sa katotohanan. Okay? Kailan ba? Hindi ko alam kailan yung next hearing. Hintayin daw itong si James Kumar. Yung expose ni Maharlika kahapon, ang galing talaga nitong si Fair Lady Maharlika. Yung, di ba may suot si na robe, yung suot ni James Kumar nung Zoom hearing. Kikita mo, hindi yun ang suot ng pasyente sa ospital eh. Ikinompare ni Maharlika yung talagang siners niya sa page ng Makati Med. Iba yung, alam naman natin yung suot ng pasyente. Maninipis nga, ganun lang. Yung kay James Kumar, makapal yung parang bathrobe ng mamahalin. Kaya lumalabas na itong si James Kumar nasa hotel noong panahong iyon na nag-Zoom hearing siya. Kaya, ayun, parang naisahan niya si Senator Bato. Nag-sorry-sorry pa si Bato dahil bakit ka mag-sorry na ischemic, transient ischemic attack, stroke na, yun pala, sandali lang yun. Few hours lang yun, mawawala. Yun ang symptoms ng transient ischemic attack. Yung, lang ba? Hindi naman yung grabing stroke na ma-paralyze ka na, hindi ka na makapagsalita. Hindi. Lang yun, madaling stroke. Kaya, baka sa ngayon, baka pwede na.
kailangang haharap yung James Kumar na yan para kung itong si alias Picoy, Eric Santiago na ay hindi ko alam kung siguro nakalabas na rin si Picoy. Oh, but yun, very clear. Ang sinungaling yung Picoy. Yun ang professional liar. Si Mr. Morales. As far as Pidea Leaks is concerned, he is telling the truth. At saludo ako. Sasaluduhan ko si Jonathan Morales. Mabuhay ka. Kailangan ka ng taong bayan itong panahon ito para mailabas ang katotohanan.